Kung makikita mo ang numerong ito, magpapanik ka. Sa ibabaw ng ulo ng isang lalaki, may nakita siyang numero. 28. Lumulutang sa hangin. Hindi nakikita ng iba, kundi siya lang. Kumurap siya, pero nanatili ang numero. Hindi ma-ignore. Sa kalsada, tumingin siya sa paligid. Lahat, may numero. Maliit, malaki. 31 sa ibabaw ng isang babaeng nagmamadali. 4 sa ibabaw ng isang matandang nakatayo lang. Bumilis ang tibok ng puso niya. May mali. Tumingala ang matanda. Ang numero ay naging 4, tapos 3. Tapos 2. Tapos 1. At bumagsak siya. Sa harap mismo niya. Walang nakakita na paparating iyon. Doon niya naintindihan. Hindi iyon mga numero. Oras iyon. Ang oras na natitira sa kanila. Segundo. Araw. Buwan. Laging eksakto. Laging tama. Sa mga sumunod na araw, nagmasid siya. Sinuri niya. Sa bawat pagkakataon, bumababa sa 0 ang numero at nawawala ang tao. Aksidente, sakit, pagkahulog, kahit ano pa ang dahilan. Pareho lang ang ending. Isang araw, may nakasalubong siyang babae. Napakalaki ng numero nito. Mga dekada, siguro. Pero sa tabi niya, isang bata. Mababa ang numero. Sobrang baba. Delikado. 5, tapos 4, tapos 3. Nagpanik siya. May paparating na kotse. Masyadong mabilis. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Hinailan niya ang bata paatros. Dumaan ang kotse nang hindi sila tinamaan. Tumingala siya. Ang numero ng bata, tumataas. 20, tapos 30, tapos higit pa. Binago niya ang tadhana. Tapos nakita niya ang refleksyon niya. Sa ibabaw ng ulo niya. 1.